Yo, 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 what's up? What's up? Ah, yung sinasabi kong 8 p.m., ano yan weekdays. Pag weekends, maaaring wala, okay? Maaaring wala. Kailangan ko sabihin ngayon eh. Yung schedule ko is, I will try my very best na mag-adhere sa 8 p.m. everyday weekdays. Clear ba tayo, guys? Hello? hello. What's up? What's up? Cobb, AJ, GZ, Kaizen, sino pa ba dyan? Oh, sino pa? Oh, let's go. 50 viewers, guys. Dinownload ko na to para 1 Toten. May layup mixtape. Let's go. Let's go. Idol na kita, sir. Wag, masama yun. Idolatry yun. Hello, Sir Kayo. Isang why not naman dyan. Di ba? Hindi. Asarin ko na si Pinoy Extreme. Bakit mo ibubuli yung yung, yung mga anak? Why not? Kayo sana nakasama mo sa debate si Chichester. Durog talaga yan, Gabe. Simula lang. Internet uncle. Let's go. Ilan tayo? 50. Kailangan 50. Game. Dapat lang sila ang main motivation ng mga kurakot eh. Tingnan natin. Tingnan natin yung mga opinion nyo. Maybe I can change your mind. Okay? Maybe, baka, hopefully, after nitong live na to, is, you will have a nuanced view of things. That's my only goal. Because, again, I'm a pragmatist. If there's a practical distinction, we have to distinguish it. If there's no practical distinction, then we don't make a distinction. But my mission here is actually to leave you with a nuanced view of the situations. Mataas na naman yung boses ko. I'm losing composure na naman. I love you, Kayo Mua. I love you to, pare. Pragmatic goal is Kuya Kayo, nawawala ang composure. Nawawala na naman ang composure ko. Let's go. Sir Kayo, mabait ka dito. Uncle, what's the topic for today? Panalo na Sir Kayo. Lumakas na boses eh. Wala na. Kayo, tama yan. Dito wala sa TikTok. Kaya nga, so, my mission here is actually to leave you with a nuanced view of things, okay? So, marami kasi sa akin nagsasabi, humihingi ng, ano daw yung opinion ko or reaction ko sa position ni Pinoy Extreme. Okay? Ay di panoorin muna natin kasi nag-comment ako sa niya eh. Sabi dito, anyari sa TikTok, sa take mo dito, sabi yan. Sabi niya, anong mali sa sinabi ko? Sabi niya, lahat. Question mark. Reflect ka please. Lahat. Bakit mali yung sinabi ko? Lagyan nyo ng rason. Oo nga naman. Bigyan nyo nga naman ng rason. Ang labo nyo mga pare. Para naman alam niya saan siya mali. Nag-comment ako, gagi.
Ito sabi ko, ha ha ha, mali ka pala eh. Pinoy Extreme. Self-reflect ka daw. Self-reflect ka daw. Iba din mga sir si Uncle Gayo. Di totoo naman kasi. Ano nga ba mali sa sinabi niya? Totoo naman eh. Valid naman yung tanong, di ba? Kasi yan ang problema dito sa TikTok eh. Di ba? Kailangan ng logic pill away eh. Logic pill a day eh. To drive the propagandists away. Lahat daw para hindi na i-point out kung ano. kaya lahat na lang ganon, di ba? Pero curious lang, sir. Do you stand on him like terms of his side po? Ano ba, may nahabol ka ba? Kaya marami na-trigger ng women's clothing eh. Isa mga atat na katulad mo eh. Sorry. Please. Valid naman sir, pero masarap pa din mambuli ng mga Disney princess. Well, ibang usapan kung masarap na satisfying because we are all evil, may beast inside. Di ba? Ibang usapan yun. Ang question kasi dito is tama ba o mali in the sense of 2. 1, logic. 2, morals. Right? Sorry. Yan tayo. May pleasure bigla. Yung sinasabi sa'yo, kaya ka nabibiktima ng mga ganyan eh. Yung mga revealing clothing eh. Masyado kang atat eh. Relax lang. Self-control. Parang yung mga psychopaths. They actually planned. Di ba? Wait. So meaning, it doesn't follow na walang self-control yung mga psychopaths because they actually plan it. Yeah, they have checklist. Right? Na parang, I'm gonna plan this thing. So they're not actually impulsive. Contrary to popular belief. Anyway, punta na tayo, panoorin na natin. Sige. Let's go. Hindi naman tao mambuli kahit isang side. Pwede lang i-call out ang lavish lifestyle nila. Kayo kamukha mo, tropa ko. Naalala ko na naman yung anak ko kanina. Nag-aayos ako ng buhok. Sabi niya, gusto mo talaga yung ganyang hairstyle no? Sabi ko, why? What's your problem? Sabi niya, so millennial. Because I am one. Game. I-normalize natin ang pambubuli sa mga anak ng mga korap na politiko na yan. Dahil I-normalize daw Ito mo. yung mga magulang ng mga yan ang rason kung bakit tayo lumulusong sa baha. Pucha! Di ba? Sakit mo dapat why not? Sabi ko, I am one. I-normalize natin ang pambubuli sa mga anak ng mga korap na politiko na yan. Dahil yung mga magulang ng mga yan ang rason kung bakit tayo lumulusong sa baha. Pucha, yun naman pala eh. Kung yung magulang pala nila, yung rason kung bakit tayo nagkakandaleche-leche, bakit mo idadamay yung mga bata? Wala naman silang choice doon sa pamilyang kakalakihan nila. At wala silang ibang choice kundi kunin yung resources ng mga magulang nila. Galit. Bagong gupit ka na. Tumataas na naman yung boses mo eh. Nawala naman yung composure mo, pre. Huwag kang galit. Huwag kang magalit. Huwag kang galit. Magpaliwanag ka kasi. Mag-self-reflect ka kasi. Walang galit dito. Composure. Pina-extreme naman. Huwag kang galit. Huwag kang magalit. Yung haircut mo, tingnan mo. Ganito na ba kamangmang yung mga Pilipino na hindi na natin pinag-iisipan yung mga bagay na sinasuggest natin at dahil lang sa masarap siya pakinggan kahit mali. Teka, ayoko makinig sa'yo, realist ka eh. Gusto kong marinig yung idealist. Gusto ko marinig kasi syempre hindi mo dapat huli ang pragmatist na magsalita?
Asan na yung idealist? Anong sinasabi ng idealist dito? Ha? Tingnan. Maoist ako eh. Innocence depends on whether they are the enemies of the state. Kita mo na yan? Oh. Kay Mao tayo. Pugot ulo ng mga burgis. Ito, Maoist pa itong isang to. Oh. We are going to go for it. Tapos mapapanood mo sa vlog, sasabihin, pupunta lang kasi kami sa beach ng daddy ko eh. Pupunta lang sa beach ng daddy ko. That is such a crazy sentence to say like in this economy. Guys. Narinig niyo yung sinabi niya? That's a Marxist statement. That's a leftist agenda. Kung hindi nyo na-catch yun, kaya nga sabi ko sa inyo, you have to take your logic pill a day to drive the propagandists away. They are reviving again the class warfare. That's a leftist agenda. That's a Marxist idea. Oh, tingnan. We are going to go for it. Tapos mapapanood mo sa vlog, sasabihin, pupunta lang kasi kami sa beach ng daddy ko eh. Pupunta lang sa beach ng daddy ko. That is such a crazy sentence to say like in this economy. That's a very leftist idea. That's a Marxist idea. That's a class warfare. Logic pill a day to get the propagandists away. Ganyan yan. Well, hindi naman nila kasalanan na pinanganak silang mayaman. Pero naman kasi, hindi sila pinalaki sa upbringing na, itong pinangluluho mo, pera to ng taong bayan, kaya maging humble ka. Hindi. Pero that's a false assumption kagad. Tama nga, bigyan kita ng example. This is a class warfare. Siya na rin nagsabi. Sa kanya galing. Hindi naman nila kasalanan, di ba? Sa kanya nagaling eh. Okay? So, bali talaga dito sa Pinoy Extreme. Mali ka na, self-reflect pre. Self-reflect. Mag-self-reflect ka, pre. Ang nangyari sa'yo? Mali talaga si Pinoy Extreme dito. Mali. Mali talaga si Pinoy Extreme dito. Tara, end live na. Mali ni PXR, mali. Siya nagsabi, hindi kasalanan ng mga nung pinanganak, di ba? Saka sino naman nagsabi? Mo na si PXR. Sino ba naman magulang? Nagsabi sa anak nila, oy anak, galing to sa corruption ha. Ingatan mo. That's paradoxical actually. Galing sa corruption yan, anak. Ingatan mo. Ingatan natin. May nagsabi, hoy anak, galing sa corruption yan. Ipagmalaki mo. Wala namang ganun, pre. Gets mo ba? Change na agad. Nakaka-bad trip din eh, no? Galing sa corruption yan. Kwarto rin namin yan eh. Bilaw din proud, anak. Uy, alam mo ba, anak? Halika kami kukwento kasi alam mo ba ito, anak? Naalala ko yan eh. Oo, yun yung bumaha ng Ondoy. Oo, nung Ondoy. Naalala ko, nagbumaha ng Ondoy, no? Naalala ko. Ondoy na lang kaya pangalan ko sa kotse na to.
Di ba? Ondoy nga pangalan dyan. Alam mo ba, Nak, kung bakit Ondoy ang pangalan ng kotse natin? Naalala mo, bata ka pa noon, hindi mo pa alam yun. Mga ano ka pa lang nun yata, siguro mga 2 years old. Anak, pwede ikaw kwento ko na rin sa'yo, pamalita mo sa mga kaibigan mo. Wala namang ganun. Kasi yung mga magulang nila, kahit, the nice corrupt, the morally corrupt people, they want to shield their own kids from that fact. The morally corrupt. Ano ba? Ayos na ayos. Morally corrupt. Parang the nice maniac. Ganon. Ganun lang yun. Parang may mali doon. Ganun yun. That's how paradoxical people are. Binablog pa how filthy nasty rich they are. Sino bang magulang yung magsasabi na, hello anak, galing sa Ay, yun din. Walang ganon. Naalala ko yung Bank of England. Oh, yes nga pala. Isipin mo sila professor, di ba? Sila professor. Unless gusto nila maging malupit na planner ng heist din yung anak nila, right? Pero, normally, they would want to shield their kids from that past. Naalala mo yung Bank of England? Hindi, yung Bank of Spain. Naalala mo yun? Grabe yan. Good times. Nagkunag-inim. Kaya nga Ikaw yan ha. Huwag mong ipakita, huwag mong i-flood. Sinong gagawa ng ganon? Sige nga. So again, most probably, biktima din yung mga anak nila dito. Yeah, yun din yung point ko, right? Dahil wala silang idea doon sa pinaggagawa ng magulang nila. So bakit nyo isinasama? Bakit nyo bubulihin? Bakit nyo spread yung hate towards doon sa mga inosenteng tao? So tandaan Okay, I will make a qualified opinion doon Maaaring hindi sila inosente in the sense of having knowledge of it. Okay? Pero they are innocent because they did not do it. And I will explain later na I'm going to change your minds. I will give you an oo nga moment here. Okay? Just stay. Just stay. Okay? I will give you an oo nga moment. Okay? nyo, yung mga yan, scholar natin yan, wala sila kung wala tayo. Tayo pa nagbabayad ng pamasahe, pang 37th na country na daw niya, tapos tayo nandito pa din sa Pilipinas. Kaya tama lang yung sa inyo lang yung mga yan. Alam mo ma'am, Yes. before you rumble on those communities, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. specific ang law. Sir Kayo, paano po pag yung anak mismo malakas maliit ng tao katulad nung isang girl? Well, bully her based on that premise. Not because of this premise. Nakikits nyo ba? Ako, I have no problem with yung like ridiculing a very, very bad and dangerous idea. That's fine. I'm all for it. Kasi the person is the one respected, not the idea. Because you can have crazy ideas, dangerous ideas, that should be ridiculed. So, hindi makakuha ng traction sa society. Like for example, yung pagdidismantle
ng patriarchy. Those ideas should be ridiculed. And for example, na it's okay to like catcall and manyakin yung mga babae online. That should be ridiculed as well. In fact, I've been doing that since I have my YouTube. That's why, kung mapapansin nyo, sa YouTube ko, walang manyakan doon. Bawal. Even in our Discord, bawal. Hindi pwede yung manyakan or yung mag-uusap, mga landian. Bawal yun. Gets nyo? Hintayin ko hanggang mamaya conclusion mo dito. Hindi ko maintindihan yung ka-inosente ng mga yan eh. Let's go. Is personal. Saan ka nakakita ay dahil nagtago yung magulang mo? Guys, yung mga hindi naman ano sa topic, pakisagot na lang dyan ha. Kasi ang kukulit ng tukulo kay Paulo, na content ko na nga yan, nado sa YouTube ko. Come Yung on, anak na- TikTok! Composure. Saan ka nakakita ay dahil nagtago yung magulang mo, yung anak na lang yung ikulong natin at yung anak na lang yung papanagutin natin doon sa krimen na ginawa ng magulang. You see how stupid that argument is? If we claim to fight corruption which destroys lives, then why are we willing to destroy innocent lives dahil lang sa wala silang choice kundi kunin yung family name nila at yung Okay, let's go with the pragmatics. Hindi sinasabi ang pagkakagamit, pragmatics tayo. Yung pagkakagamit ni Pinoy Extreme dito ng inosente doesn't mean like innocence ng walang kinalaman or walang alam. That's not. Ang sinasabi niya kasi is yung hindi gumawa. Nagets nyo? Yung hindi involved sa paggawa. Hindi guilty party. Right? Hindi yun ibig sabihin ng in absolute sense ha. It's a pragmatic thing. Okay? Okay, tuloy. yung resources ng magulang nila. Accountability should be directed Hindi sila yung nangungurap mismo. Correct? on the perpetrators themselves through law and due process. Hindi yung gagantihan mo yung isang tao or bata dahil lang sa link sila doon sa mismong gumawa ng krimen. Link sila doon sa mismong gumawa ng krimen. Right? This is the effect of the woke mindset nowadays. Dahil lang Okay. Okay na yan. Mali ka talaga, Pinoy Extreme. Okay na, guys. Let's go. Ito, explain ko. Gusto nyo na oo nga moment? Okay. So, ang question is, do I agree with him? Yes, I do. Why? Let's go with logic. Etong ginagawa nyo is called guilt by association. Yeah. That's a kind of ad hominem. O di gawa tayo reductio ad absurdum. Sabihin natin, let's suppose you're right. We should do that. Okay ngayon, so lahat ng murderers, we should bully their kids. How about this? Lahat ng rapist, yung anak nila, ibully natin. That is the very reason why we have laws against those actions. Right? Think! That is the very reason why we have those laws against that kind of bullying. Because people are actually illogical to associate yung hindi party sa crime. That's
Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. It's called guilt by association. Ano kabaliktaran ng guilt by association? Praise by association. O eto, kaya kayo nabibiktima. Kaya functionally literate ang Pilipinas. Punta muna tayo, baka mas magets nyo eh. Okay? Baka mas magets nyo. Punta tayo sa praise by association. Okay? Ganito. Bakit mo binoto ang Marcos? Because of the dad. Right? That's praise by association. Ano nangyari doon? Wait. Kabaliktaran naman yon. You actually associated the person because of the actions of the... May iba dyan, fan ni Marcos Sr., right? And you actually voted for the son because of the name. That's, praise by association. You voted because of that. Now the Duterte, you want to vote for VP Sara because of the dad. You're doing the same thing over and over. Then balik rin natin ngayon. Ano pa yung error, the faulty reasoning? Ano pa yung error sa reasoning nyo? Kung alam nyo yon, kung gets nyo yon, binoto nyo yung isang politiko because of the name, kung mali yon, dahil dapat yung merit ni Noy. Ay, exactly. Kaya nyo binoto si Noy because of the last name, the Aquino. Because of the dad or the mom. Hindi. You actually voted for the mom because of the dad. Right? That's praise by association. That's an error in reasoning. Dapat binoto nyo sila according to their merits. O, di balik rin natin. Guilt by association. O, kung may praise by association tayo, punta tayo sa guilt by association. Okay, bakit mo sinisisi yung anak ngayon sa kasalanan ng tatay? That's the reverse. Right? That's the logical side of things. I don't want to hear anything emotional na argument. Okay? Give me a logical one. You cannot have one. There's an error in your reasoning. Yan nga mismo yung reason bakit tayo merong mga laws against bullying. Because of that kind of mentality. Ayoko ng emotional argument. Give me a logical argument. I don't want bumper stickers. Gusto ko logical argument. How did you derive the guilt of the kids na ang gumawa is yung magulang? Now, bakit mo binoto yung isang politiko because of the last name? Once they benefit, they're no longer innocent, just accomplices. Logical ang sinasabi ko. Hindi bumper sticker. That's a claim. Support that. Logically. So, bigyan natin ng example. Robin Hood. Ha? Robin Hood, ikaw nagsabi nito ha? Ikaw nagsabi niyan. Once they benefit, they're no longer innocent, just accomplices. Ikaw nagsabi niyan ha? Huwag mong babawian yan, Butch. O, punta tayo ngayon kay Robin Hood. Si Robin Hood ay nagnanakaw, pero wala siyang kinikip sa sarili niya. Binibigyan niya lahat sa mahihirap. Kasalanan ng mahihirap din. Accomplice sila, right? Sa argument mo. Right? O ngayon, ito, Republic Act 6713. Ito na yung nuance natin.
Ang nuance dito is you don't actually blame the children, for the crime, assuming it's true, for the crime of corruption of the parents. But, if you are going to use this law, kasi ito yung display. So, kayo nung kasalanan pa rin. Unang-una sa magulang pa rin. Dapat kinokontrol niya yung mga anak niya na wag ka na mag-post ng ganyan. It's not because we're not wealthy. It's not because we're not corrupt. It is because it's against the law. Paano ka nag-jump na, tamo pwede bang mangyari na yung isang public servant, public officer, ay mayaman, pero hindi corrupt? Walang kinuha kahit sa kaban ng bayan. Pero may kinuha sa wedding. And then, lavish style, pinapakita. Pwede mo ba sabihin galing sa kaban ng bayan? Hindi, di ba? Okay, punta naman tayo ngayon. Hindi public officer. Private. It's a corporation. It's a business. Now, tatanggapin mo ba na hindi mo pwede sisihin yung anak? Doon mo tayo mag-start. Doon mo tayo mag-start. Private mo tayo, wag mo tayo sa public. Kasi, yung private ay hindi nakakulong doon sa ethical code na yun. Right? Punta mo tayo doon sa private. Okay? Punta mo tayo sa private. Private corporation, mayaman, and then lavish style, wala kang problema doon, right? What if malaman, nagnanakaw sa korporasyon yung tatay? I'm a law student. I think I know what I'm doing. Thanks. Oh, have you met the lawyers I debunk in my YouTube? That's begging the question. So, ibig sabihin, you know what you're doing because you're a lawyer? You're a lawyer, that's why you know what you're doing? See, that's why it's... Kaya siguro nagtatago ka ng mo. Meron ka bang channel? Sige nga. Kaya ka siguro nagtatago ng channel because you're an incompetent lawyer. Yan pa yung pagmamalaki mo, lawyer ka? Napaka-incompetent mo logically. Claim mo, I know. How do we know that? Ano yan? Trust me, bro? Ganon? Ayun ang ibig mo sabihin, trust me, bro? Yun ang gusto mo sabihin. So, okay, sure. Yeah, we trust you. Ganon. I'm a lawyer. I know what I'm doing. Budge, student. No, sinasabi ko na nga, lawyer ka na nga. Kaya tinatanong ko nga, have you met the lawyers I debunk? And they cannot even respond. YouTube kayo na lumalabas. Wait. Balik tayo doon sa business, guys, no? Balik tayo doon sa business na, okay, sa corporation, di ba? Sa corporation, kapag yung president, CEO, di ba? Yung anak nun, hindi nyo naman sinisisi, di ba? Di ba? Oo. Di ba hindi nyo naman sinisisi? O hindi punta ngayon tayo doon sa private muna. Kung agree kayo na hindi nyo pwedeng sisihin nyo sa private, o paano mo ngayon i-jump sa public officer? Yun ang boses mo dapat maayos dito. Maraming babies na iyakin dito. Uncle is back. Dami nag-take note na mga kalaban mo kayo. Nag-take note? Ano take note nila? Sino yung hamunin niya? Sino yung hamunin nila? Si Uncle Kayo ba? O si YouTube Kayo? Boss muna, kasi YT mo, boss? Hindi nyo ba alam? Ito.
Kamatis Analysis Unit. Gusto niyo agad final boss. Notice me, Sir Kayo. Oh, notice na kita. Sabi ni Copy ko, that's private company not funded by taxpayers ng taong bayan. Okay, so pagkakaiba lang yung taxpayer. That's why that actually justifies na sisihin mo na yung mga bata. How does that follow? Tanong mo sa lawyer, sa law student na incompetent sa logic. Tanong mo. Okay, sabi mo, that's private company not funded by taxpayers ng taong bayan. Okay. Sure. O, ano nga yung justification mo? Para sisihin. So, ano pagkakaiba ng funded by people na hindi taxpayer at saka funded ng people na taxpayer? Ano pagkakaiba sa logic? Ano? Kaya nga sabi ko, may nuances dito. Okay, if you want to actually call out yung mga kids o yung mga yung children ng public official, you call them out based saan? Ang grounding nyo is yung kanina, yung tungkol sa ethical code ng public servant na you don't actually display lavish lifestyle. That's it. Pero pag sinabi mo ng corrupt, kasi meron naman nag-lavish lifestyle na hindi corrupt, pwede naman yun, right? It doesn't necessarily follow naman. So, kailangan mo sila i-call out based on that law, not because na nagnakaw yung tatay mo, ikaw guilty ka na rin, magnanakaw. Ganon. If you can't handle TikTok kayo, what more whitey kayo? I believe benefit turns innocence into complicity because enjoying stolen wealth sustains the crime. Logical lang argument ko. Ano pagkakaiba sa logic? Wala akong pakialam sa bumper sticker mo. Kahit ano pang isulat mong libro na poetic diyan. Wala akong pake. Logic ang hinahanap ko. Prove it. Puro claims yung sinasabi mo. I believe turns innocence into complicity because enjoying stolen wealth will sustains the crime. Okay. So, it necessarily follows na enjoying stolen wealth sustains the crime, right? Right? Binigyan kita kanina. Composure. Diba? Pinagmalaki niya pang law student kasi siya. Napaka-illogical mo. Paano nga nagpa-follow yun? Patunayan mo. Hindi yan puro claim. Composure check. Lahat ng napanood kong call out sa mga anak ng corrupt, puro emotions talaga. Kaya nga, I don't want to hear emotional argument. Give me a logical one. Sablay ang project. Ito logic. Sablay ang project pero obvious na sa gastos ng anak na nakita. Ano? Paano naging logic yan? Doon pa lang sa obvious, sablay ka na eh. Sa logic, walang obvious. Sa logic, you have to be certain. Nagigets mo ba yon, Robin? Obvious. So, actually, pwede mo ilagay yan dyan lahat eh. At mo, sablay ang project pero obvious na maganda yung genes ng mga anak. Sablay yung mga project pero obvious na mayaman yun na pangasawa. Ano point mo? It doesn't follow. Obvious is not actually an argument. It's an ambiguity. You have to prove it. Ayun na si
Yo. Ano wala? Saan na yun? Ayan. Yo. Hello, boss. Yo. Hello po. Good afternoon po. Ako, yun lang po. Kasi parang iniisip ko rin nga, parang ang kinokontest kasi nila is sablay daw yung mga project. Pero anong nangyayari, yun daw mga pera o kita, parang pinapakinabangan ng mga anak. Parang yun nata yung ayaw nila. Pero that kind of argument is an anti-capitalist argument. It doesn't follow nga. Hindi naman ibig sabihin na... So, ibig sabihin mo sundan natin yung logic. Okay, sundan natin yung logic. Sige. So, ang argument is because na-enjoy ng mga anak yung pera na galing, sabi nila, obvious daw eh. Sa akin hindi obvious. Sa logic walang obvious. So, okay, sabi mo obvious. Obvious na galing doon sa government's money, right? Okay, let's run that logic. So, ang ibig sabihin pala, hindi lang yung anak dapat ang i-blame natin, kundi pati yung mga pinagbilan nilang kotse. Oo nga. I know, right? That's why it's absurd. Kasi tinatamasa rin nung mismong brand ng sasakyan yung pera na galing sa korupsyon. So, ibuli rin natin sila. Then, ano na? Ad infinitum. Infinite na ngayon sisihin natin. Sino? How about yung brand? LV, Louis Vuitton. Kasi sila na tinatamasa nila na obvious naman na galing sa korupsyon. Di ibuli rin natin yung Louis Vuitton. Oo. Tsaka sa bagay, hindi rin naman sila sure nga talaga na yung pera kung galing talaga sa korupsyon. Sabihin na natin, let's assume na lahat ay galing sa corruption. No problem! Grant na natin. Paano ka nga mag-jump ngayon from galing sa corruption and then kung sino yung nasa baba, kung sino man yung nakinabang na hindi mismo yung gumawa ng corruption. Paano mo ngayon i-derive yan na we should bully them? O i-bully mo na rin yung mga brand ng sasakyan. Yung Louis Vuitton. Miski yung mismong gumawa. Lahat ng nakinabang. Correct. Lahat ng nakinabang. Kasi kung yun yung point mo, right? Which is absurd. Pero kung tama. Pero kung yung pirarason naman kayo na nung isa na pagka daw private company naman, parang ang difference daw ata kasi. Hindi raw taxpayers man. I mean, oo. Ano yun? Paano ba yun? I mean, ano pagkakaiba ng taxpayers money? Argument na yun. Yeah, mali. Kasi, bakit mo kailangan iisa yung logic, right? Wala kang problema sa logic, iisa yung logic. Ngayon, ang ina-argue na lang kasi is, hindi kasi hindi naman galing sa taxpayers money yun. Okay, pero galing pa rin yun sa customers money, right? Customers money. You're just playing with semantics here. Sorry. Kasi ganito yung nangyari. So, lumalabas dito kasi, tayo mismo, di ba? Tayo mismo yung customer ng government. Kasi nagbibigay sila ng produkto, nagpapagawa sila ng kalsada, right? Para sa atin. Okay, anong pagkakaiba sa private corporation? Pagkakaiba lang naman yung semantic ng taxpayer tsaka nung nai-guess mo? Walang pagkakaiba siya actually. Kasi parang nagka-capitalize lang din sila. Yeah, parehas lang din. Parehas lang din ang sitwasyon. Private. Ceteris paribus, with all being equal, okay, anong bigat yung sinasabi mong taxpayers money dito ay hindi? They run in the same logic. Kumbaga, palitan mo lang yung taxpayer as we are the customer. Tayo yung nagbayad. Sila rin yung nagbayad. Kaso may nagkaroon ng corruption sa corporation. Pero you are willing to accept. Ito yung issue eh. You are willing to accept na, okay, we shouldn't blame the kids of those people. Yung naging corruption sa korporasyon. You're willing to accept that. Pero you're not willing to accept the same logic sa public officials. Why? Tama. Nagkakaroon tayo ng special pleading, nagkakaroon tayo ng double standard. Tama. Parang ano nga lang puro
emotions nga lang at talaga yung ano nila. Kaya nga sabi ko, Yung claim nila. ayoko makarinig ng argument na emotion. Give me a logical one. Na-hurt lang kasi sila kasi nga may suffering na nangyayari. Tapos sila, And because they are invested, kasi nagbabayad sila ng tax. And I agree with that. It's so bad. Pero wag natin i-extend yung sisi to the point na magkakaroon na ng class warfare. Tama. Kasi in-overextend yun eh. Kasi kung if you can do what with the kids, I can do that with the brand of the cars, right? I can do that with Louis Vuitton as well. Correct. Right? So ngayon, ang mangyayari ngayon ito is the anti-capitalist agenda na. Tama. Yun yung magiging problema. Kaya, we have to be careful. Kung gusto nyong i-bully or i-shame yung children, it's based on the ethical code kung public servant. Pero kapag ka hindi naman public servant, you cannot do anything about it, right? Tama. May point nga ako. Yun lang naman, parang hilinaw ko lang yung stand niya tungkol dun sa ano. Oo. Meron pang iba eh. Sino ba Thank you. Yung iba, magkasalta yata. Hello. Yo. Kuya kayo, hello. Yo. Ayun. Kuya kayo, kasi nagigets ko yung point mo na parang, di ba, parang iniisip, siguro tanong ko na is clarification, no? Siguro, mas okay ba na parang always use yung logical thinking than emotional? Yes. All the time. Like, all the time. Tama ba? Yes, kasi ganito yan, no? Ganito yan. Your logical thinking will guide your emotion. For example, merong mga klaseng emotion na pag ito irrational. Like for example, nagalit ka for no reason. Is that actually good? Hindi. Okay, so kapag ka naging logical yung grounding mo for your emotion, like for example, it is actually justified for me na magalit because this is what I believe. Now you have a logical form of logically grounded yung emotion mo, right? It's just not no reason at all. There's a reason ba't ka nagagalit or you're being emotional. Kumbaga nagkaroon ng entanglement yung logos at yung pathos. Because of your ethos, of course. Yung ethos is just your character. Kasi, like for example, ito, bibigyan ng pinaka easy example. Like for example, may dalawa tayong like belief system. Like for example, ikaw ay Machiavellian, ako'y Christian, right? So ngayon, Machiavellianism yung para sa'yo is there's no such thing as morality and immorality, right? Kasi sa tingin mo, ang immorality is also parang a form of morality. So, wala kang pakialam dyan sa morals, right? And ako, meron pakialam. Like, for example, you keep lying to your, to the public. And then, I'm actually saying na, okay, that is actually, my principle is don't lie. Thou shall not lie because I'm a Christian. Ngayon, yun ay grounded sa morals, right? So ngayon, paano ako i-guide ng logos ko, ng logic ko, ng reasoning ko? Okay, because if you keep doing that, there will be chaos in our society. Because no one can trust each other now, they have to verify it themselves. There would be no scientific revolution because science actually relies on the past discoveries. And then ginawa ng scientists. If you actually keep lying, how do we move forward? That's actually grounded sa logic, right? So, ang issue ko lang dito is, may mga emotions na hindi grounded sa logic, but your logic will actually guide your emotion. Tama. So, parang prior yung logical thinking before your emotion. Correct. Kasi yun yung magsasala kasi tayo ay emotional na social animal nga daw, di ba? So, tayo ay magaling na kagad sa patos. Kung mapapansin mo, hindi na kailangan ituro sa iyo yung emotion, right? Tama. You're good at it. Pero ang kailangan ituro sa iyo is yung logical thinking. Kasi it's not actually natural to us. Pero yung emotion is natural to us. Ngayon, the only way na magkaroon ng equilibrium yan is if your logical thinking guides your emotion, then
most of the time, you will have the right emotion. Tama naman. Parang ano no kuya kayo, kung parang ganito yung mangyari dito sa issue na to, kung hanggat hindi sila yung gumagawa directly nung corruption, parang 'di ba? Kahit alam nila. Yeah, kasi ako ako kasi sa inyo nararamdaman nyo galit. Ako nararamdaman ko is awa. Nakita mo yung difference? Because I'm trying to imagine my kids na I am corrupt. Tama. And then actually my kids are suffering because of that. Ako, awa yung nakikita ko sa kanila, hindi galit. Pero other people actually looking at them as galit. Pero hindi naman nila ginusto yun eh. Kung hindi nila ginusto yun, even kung nasa tama yung moral compass mo, maawa ka. Bakit? Nadadamay sila dahil sa tatay nila. Tama na. Diba? Sa kanila nga kahihiyan yun actually. If they actually face that reality, kahihiyan yun sa kanila. Parang, I did not ask for this. I did not ask for ganito kayaman. I just want a good name. Yun ang problema. Pero kaya sabi ko, okay, let's use logic. Kasi, kung meron kang grounding ng batas, like for example, yung sa ethical standard ng mga officials na you cannot display your lavish lifestyle dahil nga public servant ka kasi kailangan mo maging example sa society, no? Then bully them grounded on that. Right? Na parang di ba sinabi sa'yo ng tatay mo, hindi ka ba tinuro ng tatay mo na ito dapat yung ethical code na sinusunod ng tatay mo as public servant, blah, blah, blah. That is valid. For me, that's valid. Pero sabihin na, yung pera namin is yun yung mo, blah, blah, blah. Isa kang kriminal, biglang tatay mo kriminal, blah, blah. Wala na yon. I'm sorry guys, you just crossed the line. Kasi sa akin, doon ko lang siya kumbaga ibabash, kumbaga i-criticize. Doon lang based on that law. Pero kung nasa private corporation siya, hindi ko siya pwedeng i-blame. Ang kaya ko lang i-blame is yung gumawa mismo. Na dapat naman talaga yun yung i-blame kasi siya talaga yung gumawa. Siya talaga yung gumawa. Kumbaga hindi natin pwedeng ipasa kasi kung pwede natin pala pasa yan, edi naiintindihan nyo kanina yung example ko na, okay, kung yun naman pala yung let's do a reductio ad absurdum. So, lahat ng anak ng murderers should be blamed. Lahat ng anak ng rapists should be blamed, right? Should be bullied, actually. Okay, kung lahat ng kriminal na nakulong, lahat ng anak ng addict should be blamed and should be bullied, right? Pero, isn't that the very reason why we have anti-bullying sa school? Because of that. Di ba? Na parang yung nanay mo, alam mo ba yung nanay mo? Alam ko na. Nakita yung nanay mo daw, may kabit, blah blah blah, di ba? That's the very reason why we have that kind of law, to protect those kids. And now we're doing it again. We're trying to perpetuate that kind of behavior sa society. That's the reason why we have laws. Well, actually, you're right, Sir Kayo, no? And I do get your point, Pero kasi meron akong isang in-overlook na doon sa mga nasa issue ngayon, yung mga isa doon kasi she was the daughter of our recent mayor, I'm from Binyan, Laguna. So you probably know by now kung sino itong tinutukoy ko. Laguna? Yeah, Binyan, Laguna. Taga Binyan ka ba? Taga Binyan mami ko eh. Taga Binyan ako, Tubong Binyan. Eskweta, Torres Eskweta. Ay, kilala yan dito, mga eskweta. Oo, mami ko. Oo. Anyway, Sir Kayo, the problem kasi with this woman is very unempathetic talaga siya. There's a video of her. Actually, bago naman ako magbigay ng opinion ko, tinignan ko muna yung mga sides, no. May nakita kasi akong video niya na very, very, very loud and proud niya na sinasabi na she came from a political dynasty and produkto siya ng nepotism. Okay.
Yung pagiging doktor niya sa kung saang school, di ko na i-mention, no? Eh, produkto daw ng nepotism, no? Okay. And, eto, lahat ng taga-Binyan, alam to, no? During the time of, yung sunod-sunod na bagyo, last month lang, from yung kay Emong, di ba sunod-sunod na kasi yung bagyo that time eh. Bumaha, kasi kung nagawi ka na dito sa Binyan, Sir Kayo, yung De La Paz, sa may bandang De La Paz, kasi yan na ay boundary ng Alabang yata, may dagat doon. Bahain siya. Siguro mga 3 days na sunod-sunod na ulan, babaha na doon. And then, tumatagal yung baha doon ng 4 months, 5 months, 6 months. Ang solusyon ng local government dyan, tulay na kahoy. Maganda Tapos, ang nangyari, yung daan na nagko-connect sa bayan, sa palengke, sa public market, no, Okay. pinasara yon because of her what? Because of her birthday. So, ako naman, hindi ko pinapakailaman yung ibang mga anak-anak kasi hindi ko naman alam. Wala akong nakikita Okay. sa kanila. Pero kasi itong certain na tao na ito, nakita ko talaga na may mga sinabi talaga siya na very unempathetic sa mga tao. And I don't know if may alam siya regarding the corruption. Ang Yun ang pinupuna ko lang, problema. ang pinupuna ko lang, Sir Kayo, is parang if anak ka kasi ng politician, you should be a role. I know, may pressure doon. Kasi parang di naman ikaw That yung is true, kasi may ethical code eh. May ethical code. Oo. Di naman ikaw yung public servant eh. Pero kasi, in a way, nakatingin din sa'yo yung tao na, alam mo yun, parang, ay, anak ka ni Mayor ganito. So, dapat, natuturuan ka niya. Pero nakikita kasi na napaka-unempathetic mo sa mga tao. Tapos, may video pa na nag-leak sa vlog mo when na sinabi mo na lahat ng mga perks na nakukuha mo is product of nepotism and you yourself is a product of political dynasty. Okay. So yun lang naman yung sentiment ko. Pero Yung sa sentiment mo, let's do a nuanced view ulit, ha? Let's dive into the nuanced thinking sa side mo. Kung yun yung point mo is because she's so proud of it. Like for example, she's proud na corrupt. Sabi natin ganun. Let's go to the extreme. Pero the problem there is you have to bash her based on that idea. Now, how can you say that's wrong? How can you say that's okay? Di ba? Kasi Correct. meron siyang idea na proud siya eh. Proud siya sa ganitong klaseng ano. Okay, you have to criticize her based on her idea na proud siya doon. Right? Okay, parang explain it to me. Explain it to me na bakit ka proud. You think that is correct? That is right? Yun ba yung point mo? Parang, eto ba'y pinopromote mo na tama ito? O proud ka lang kasi it's some kind of defense mechanism because you're ashamed of yourself. Correct, Sir Kayo. Very good point. That's why kinikritik ko siya based on her being unempathetic rather than based on her family's wrongdoings. Yeah, okay. Kasi hindi naman nagre-reflect yung kasalanan ng tatay niya Sa kanya. sa Yeah. kanya. Hindi Sa pwede kanya tumawid mismo. yun. Oh, hindi pwede tumawid yun. Correct. Pero yung idea niya is, kamo kung ang idea, kung ang tunay na, kung ang reality talaga is, she's ashamed of herself and that's just a defense mechanism. Ano ba dapat yung maging feeling mo doon sa tao? Magalit o maawa? Yeah, actually in a way naawa nga ako kasi parang this type of people, no, parang hindi nila naranasan yung mga nararanasan ng normal Filipino constituent. To the point na wala silang simpatya dito sa mga naghihirap. And in a way, parang gusto ko din sisihin, Sir Kayo, no? Parang hindi naman word na sisihin. Wala lang akong mahanap na perfect word to describe kung ano yung nasa mind ko. Parang kasi it's also the sin of of their
parents eh. Yung hindi mo turuan yung It anak is. mo na It is. na It is. maging empathetic sa ibang tao. Despite of what you have, di ba? It is, but we have to include din sa equation na they might be rebelling against their own parents. We have to remember that as well as an option. Nagets mo? Opo. That's a Actually, possibility too. Kasi maybe they're just rebelling against their parents. nakausap ko nga Sir Kayo si Sir Pinoy Extreme through DM. Mhm. No, kasi sabi ko sa kanya, actually sir, ang dami talaga natin mga pinag parang stand na na magkaiba talaga, na salungat yung beliefs natin. Okay. No. Pero yung debate nyo, even ikaw Sir Kayo, yung debate nyo with Gabe, isa ako sa mga kahit pa paano nabuksan yung yung Isipan. yung pag-iisip. Oo, kasi sabi ko, meron akong mga pinangahawakang belief. But then again, hindi ako dogmatic doon sa pinangahawakan kong belief kasi I Very might good. be wrong. I might Correct. be right, I might be wrong. Correct. Actually, yan yung isa sa mga principle ng pragmatism. May tinatawag doon na fallibilism. You have to assume na every belief that you have, it can be wrong. That's actually intellectual humility. Hindi ko lang kasi nagigets yung point ng ibang tao na parang big deal sa kanila kapag mali sila. Di ba? Maganda nga yung pag mali ako, ibig sabihin may matanggal ako isang mali, right? Hindi ko nga alam, Sir Kai. Parang, yan si Gabe, no? For example, siya. Talagang ipagpapatayan niya sa'yo yung paniniwala niyang mali. Well, there will be consequences of that sa reality kasi try to, kumbaga ganito, no? A person can say na tama siya, pagpilitan na tama siya. Pero his action saying otherwise. Correct. Right? Actually, I gumawa ko ng parang video about doon. Sabi ko, parang people would literally bash you or call you pick me if you scrutinize their belief. Yeah. Di ba kapag yung belief na nila, challenge mo, tulad niyan, dinebate mo siya, ang dami nang magko-call out sa'yo na ay napaka mo, parang bastos ka, ganyan ka, parang enabler ka. Well, in fact, you're just challenging kung ano ba yung paniniwala niya, di ba? Hindi, actually, parang kasama yun sa magiging trabaho mo kasi actually you just exposed Gabe's side. Nung nila ako ng PDF, nung inaccuse nila ako ng what do you mean why not? You actually expose your own mind. Thank you. Right? So, pero kasama kasi sa role yun kasama sa goal yun na not only to change the mind of Gabe kasi I think alam niya kung ano yung tama, pero ang problema is yung nakaharang is yung pride niya, yung ego niya. So, that's his problem. He has to deal with that. Pero yung mga viewers niya understand na parang, teka, how do we argue against that? Yeah, tamo, hanggang ngayon, di pa rin masagot ni Gabe yung tanong kung why not. Oo nga, actually, oo. Ang dami niya ng time. Hanggang ngayon, di mo pa rin masagot. Why? Why not? Parang nga siya, Sir Kayu, total avoidance siya dun sa sagot. Kasi parang ang sagot niya I prefer not to. Parang, Yeah. okay, why do you prefer not to? Alam mo, mas napakita ko siguro yung point, no? Kung yung next na question niya sa akin, sinabi ko sa kanyang, I prefer not to answer that. Siguro mas mag-make sense, no? Ayun yung kagandahan sa internal critique. Kasi, sila mismo, yung nagsasako sa worldview na meron sila. Parang worldview Exactly. nila yung nagsasako. Sa mismong worldview din nila. Yeah. Na parang, well, thanks for that. So, paano ngayon niya? Meron ka ng contradiction sa sarili mong worldview. You have to fix that, dude. Kasi, actually, napaisip din ako kasi progressive din yung mindset ko Talagang, political view ko din talaga, ibang-iba Napaisip din ako dun sa tanong mo na yun. Kaya nag-ano siya sa akin, nag-leave siya sa akin ng sabi ko,
Oo nga, no? Bakit nga pala tayo hindi naglalakad na lang ng nakahubad sa harap ng mga pamangkin natin? Sa harap, wala silang malis, mga bata sila. Tsaka kamag-anak mo naman yung mga yun, right? Kung sila, bata sila, wala silang malis, of course, saan yun? Sa atin yun, di ba? Nasa inyo yung malis. Di ba? Kasi yung baby, nakahubad naman, gumagapang sa harap Yeah. natin. Wala naman sa kanila yun. Sa atin yung problema. Yeah, kasi yung bata wala namang muwang yan eh. Bakit parang nakahubad ka sabihin, ay si daddy nakahubad. Wala namang ganun mangyayari. Diba? Parang, actually, sabi nga ng anak ko, sumikat daw talaga yung yung why not. Kaya nga sabi ko, papagawa akong merch. Why not? Perfect. Parang, yung ina-explain mo nga, Sir Kayo, ang ganda din kasi na explanation mo. Sabi mo, na kanino yung malis? Parang nasa asawa mo, nasa anak mo, or sa'yo. Parang Kasi kanino ikaw yung prefer nato. Kasi ang point ko lang doon, yung I prefer not to, ano bang sinasabi mo dito na you prefer not to because of what people will say? O what you think or what you feel? Kasi it seems to me na your action ay actually controlled by external factors like how you are going to be viewed, right? Correct. Which is a problem for me kasi ang lumalabas dito is you keep complaining about the control and your whole life is being controlled. Ang lupit nga nung shifting the burden of proof niya. Kasi kung syunga-syunga ka talaga, hindi mo parang, oh nga, why not? You tell me. Parang ganun yung sabi niya sa'yo eh. Sabi ko, no, I'm asking you. Why not? Tapos naalala ko, sabi niya, do you do that? Oh, yeah. Naliligo pa kami ng mga anak ko. So, that's cool. We used to my dad and I used to do that. Exactly. So, why are you not doing that? Exactly. Kasi, my mom, our mom, tsaka daddy ko, kami, sa anak namin, we don't have that kind of malice na syempre habang tumatanda ka, nagkakaroon na, right? Pero ng mga wala lang yun. Parang nakatingin ka lang na ganun. Bakit iba yun sa kanya, sa akin? Alam mo yun? Mga innocent question lang talaga. Parang, ba't ganun? Ba't ganyan? Pero walang malis. And then habang tumatanda ka, nagkakaroon na ng malis. Doon na yung hindi na nila ginagawa. Kasi, syempre, tumatanda ka na, nagkakaroon ng malis. Pero, Sir Kayo, I have a question regarding that, kung hindi inherent sa atin ng malis, kasi according din sa'yo, nung bata tayo, wala naman tayong ganun. Ano yung factor? Bakit tayo nagkaroon ng ganun? Kung hindi siya inherent sa atin. It's because of the external factors. Kaya nga sinasabi ko these people keep complaining about being controlled, but their whole life is being controlled. Like for example, yung sinabi ko kanina, you are being hostage sa perception kung ano sasabihin sa'yo ng mga tao. That's why you don't go around and run around naked. That's one thing. And second is, the reason why you don't actually do a lot of things is not because you don't want to do it. It's just, paano ko may makita, and how do you defend it, and how are you going to be viewed? Your whole life is being controlled. Maybe, isang argument doon is, maybe, you're not doing the thing that harassment is not because you don't want to do it, it's just because you're a coward. Maybe that's the reason. Nagigets nyo yung point na parang, teka lang, hindi nyo ba nagigets na kayo kinukontrol? What's more important, your life or your clothing? Kasi you are always controlled by your survivability. You always prioritize survival before anything else. Right? Mm-hmm. So ngayon, your life or your clothing? Siyempre, yung rational na tao, sasabihin ay, of course, my survival. There you go. What's your problem? Anyway, Sir Kayo, thank you for that wonderful insights. Pero I think we should go back to the topic na. Ang topic is sana lang na ipasa ko sa iyo yung idea na okay, you can actually bash them about their ideas na this is okay, blah blah blah, but you cannot actually cross that blame sa corruption and then to their kids. You cannot do that. That's foul. Kumbaga, that's an illegal inference.
Correct. Okay, pero pwede mo sila i-bash according dun sa, ang grounding mo is yung actually yung ethical code sa public servants. You can do that. Pero Sir Kayo, no, hypothetical situation lang naman. Let's presuppose, since mahilig akong mag-presuppose dahil ako ay presuppositional apologist, ano. Hindi lagi ka niyayari ni Ilo. Galit sa pre-sup yan eh. Ay, nako, naalala ko pala Sir Kayo, tropa mo pala si Jordan Rabanes, ano. Yan ay aking teacher. Oh. Teacher saan? Sa Unida? Sa apologetics. Okay. Sige. Sige tuloy. Balik. Reform din siya. Ayan. Pero Sir Kayo, no, let's presuppose na itong mga batang ito, nakikinabang talaga sila doon sa pera na kinurakot ng tatay nila. No? Pero kasi, the law may be harsh, but it is the law. I agree. Sabi nga, diba? The law may be harsh, but it is the law. Yes. Hindi sila makukulong. Wala silang kaso kung in-enjoy man nila yung ikinurakot ng tatay nila. Kasi ang makukulong doon, yung gumawa ng wrongdoing. That's why it's so weird for a law student to infer that, because even the law will disagree, right? Correct. Unless may participation ka. Unless you have the knowledge of the whole thing and then baka may participation ka na. Doon pa lang, pwede mo na sisihin. Like for example, ito. Kapag nalaman nyo or na-prove nyo na yung anak nila is actually yun yung nakikipag-deal sa DPWH, and actually yun yung nakikipag-usap kung magkano magiging cut ni congressman, magkano yung magiging cut nito, yun, may participation na siya. May guilt na. Tama? Pero, kagaya nga nung sinabi mo kanina, Sir Kayo, wala namang kasi itong mga politiko na ito, hindi naman to mga bobo, 'di ba? Hindi naman to yung I disagree na hindi sila bobo. Ay, sorry. I mean, ano ba? Siguro sa pagiging kurakot. Pero dyan sila matalino dyan. yung iba sa kanila, abogado naman. Yung iba sa kanila, parang galing naman sa prominenteng pamilya. So, I think, parang intellectually speaking, hindi naman sila walang alam, di ba? I think, hindi nila sasabihin sa anak nila na, tama kayo na, uy, ingatan mo to, kasi kinurakot ko to, di ba? Knowing na itong mga batang ito, parang, let's say parang nasa social, sila, yung pinapabango nila yung pangalan nila, ganon. Okay. Parang nag-flex-flex sila dito sa social media. So, I think, hindi naman sasabihin sa kanila na ganon. Yeah, of course. Kasi, ang tawag doon is plausible deniability. Ikaw ba, parang ganito, kung magkakaroon ng corruption like a ring, a sindikato, right? The less you know, the better. Correct? Yeah, that's correct. Kasi that's plausible deniability kasi you can deny a lot of things because of that. So, ang kailangan mo lang malaman is yung necessary mong malaman. Right? Okay, kung idea is yung mga necessary lang kailangan mong alamin, okay, you can deny a lot of things. And do you really think na hindi ganon din yung nangyayari sa mga anak? I think malaki ang plausible deniability ng mga anak. Pero, Sir Kayo kasi, ito, kagaya nung sinabi nito actually kilala ko to si Ate Elle. Sabi niya, do the kids have to know yung specific deal? Or what if on a general knowledge lang? Parang, oo nga, what if ang alam lang nila, kurakot yung tatay ko. Pero hindi ko na alam yung mga specific details regarding siya kung ano yung ginagawa niyang kakurakutan. Punta tayo sa justified true belief, right? JTB na tayo. So, okay, for you to know things, first of all, you have to believe it first and you have to know it before you actually be justified, right? So, kung meron ka lang idea, well, sabi nila, corrupt daw yung tatay ko kasi narinig ko sa kapitbahay, tinanong ko, tapos nakikita ko, ay, baka nga corrupt tatay ko. Pero you don't know it. That's not justified. You have to know it. Right? Yes, parang tama ka dun magfo-fall siya under justified true belief Kasi, correct. kurakot ang tatay ko, is that a knowledge claim?
Do you know that? Of course, that is a knowledge claim. So if it is a knowledge claim, before it became a knowledge, no, You it have to know has it. to be justified through belief. Yeah. Tama naman yun. Kasi again, if hindi yan justified through belief, claim lang siya, hindi siya knowledge Exactly. claim. Yep. Claim lang siya na parang wala to pagkakaiba sa chismis. Well, sabi nila, corrupt daw yung tatay ko, anong gagawin ko? Pero alam mo ba, wala naman akong pakialam dun kung ano yung ginagawa niya. Basta hindi niya ako napapabayaan, may pera ako, di ba? Walang pakialam doesn't follow guilty ka. Right? It doesn't follow guilty ka. Wala ka lang pakialam. You don't care. Maybe, baka nga, kulang pa ng time sa iyong magulang mo. That's why you don't care. As long as you're sustained every day, why would you care? Tama. Diba? Exactly. Yun lang, ganun lang kadali. Sinasabi lang natin, we have to be nuanced sa pag-handle ng ganito. Hindi natin pwedeng itawid yung blame do sa mga anak. But if kung public servant, you have to use the ethical code na ethical standard na yung public servant. You have to use that. Kung hindi naman, kung private contractor lang naman, you cannot do anything about that. Diba? Kasi kailangan mo yung company talaga isisihin, tsaka yung yung presidente, yan yung pwede mo sisihin, yan yung kailangan mong i-criticize. Pero yung mga anak nila, you cannot do that. Kailangan may corporation para maging distinct do sa individual, tapos sisihin mo rin yung individual. So, what's the point? What's the point, dude? Anyway, Sir Kayo, may iba ka pang guest dito. Bababa na muna ako. At sabi pala ni Kuya Jordan Rabanes, namimiss ka na daw niya. Nako. Particular Baptist pa rin ba siya? Hindi, joke lang, mga galit. So, sabi ka, may mga commentary kasi na may mga commentary kasi sabi, yung wala daw Reform Baptist. Matagal lang away yan ng mga Reform din. Anyway, pero Reform Presby kasi ako eh. Thank you, Sir Kayo. Hello, Kayo. Yo! Yun, may question lang ako tungkol dyan. Okay. Yung mayroon kasi 'di ba kasabihan tayo na kasabihan yung mga magulang na ako ibuli niyo ako, wag lang yung anak ko. Ano masasabi mo doon? Kasi ngayon yung mga anak nila yung nabubuli. Well, tama naman yun as a parent, no? Pero okay, ito yung ought and is na naman tayo, guys. Wala, binubuli yung mga anak mo eh. Pwede mo ba sila sabihin na dapat ako lang yung bulihin mo? Hindi naman mo rin makokontrol yung mga taong yun, di ba? Kaya nga we're trying to knock some sense sa mga tao na, okay, wag natin idamay yung anak. Not because they're innocent, absolutely innocent, but because they're not actually the doer of the crime. Nagets mo? Yun ang gusto natin paghiwalayin. Gusto lang natin paghiwalayin. So, yung pag sinabi na, bulihin nyo na ako, hindi, matik yun, what? Matik yun. Anong bulihin nyo na ako, magaling anak ko? Ikaw talaga kasama ka lagi, hindi ka mawawala. At baka yun kasi yung goal nila na masaktan siya. Parang gano'n. Well, gano'n naman talaga eh. Gano'n naman talaga. Dahil masaktan at masasaktan talaga. Kaya nga, we're trying to knock some senses sa mga tao na kung bubulihin nyo man yung anak, is because of the idea. Like yung sinabi kanina si Lil na okay, ito yung idea niya, sa tingin niya tama ito, like blah, 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 blah. Doon mo siya tirahin. Huwag doon sa idea na corrupt yung tatay niya. Kasi you cannot pass that sa kanya. You cannot pass that blame sa kanya. Kasi we have to be fair as well. Diba? Kapag fairness requires logical thinking, guys. I'm sorry. I'm sorry. Necessary logical thinking for fairness. Yeah, thank you. Boss. Hello. Yo. Parang habol ko lang din yung sa sinabi niyang parang hindi rin natin sure kung nag-rebel din sila. Yeah. Parang kasi hindi gets na iba eh. Parang ang ibig sabihin lang nun is
kahit na pagsabihan na sila nung mga magulang nila na wag mag-flaunt ng mga meron sila. Maybe they're Pwede just rin rebelling. kasi possible na yes, o na ayaw nilang sundin yung parang pangaral ng magulang nila. Correct, kasi So, because yun pa. they're rebelling, kaya maaring hindi rin talaga ginagawa. Kasi kung Okay, makikita mo naman hindi yung mga tatay, hindi naman din nag-flaunt, right? Yes. Nasa Kaya anak parang lang hindi yung natin nag-flaunt. pwede- O, kaya hindi natin pwedeng, Tama, hindi, tama. hindi Oo. minana to, hindi tinuro to, I-assume. right? Oo, hindi natin Oo. pwede assume yun. Yan. Yun lang naman. Sige po. Thank you. Alright. Hello po. Yo! Sir, actually, support talaga ako dun sa view nyo na against dun sa pangbubuli dun sa mga anak kasi hindi naman talaga siya dapat tumawid. Pero I just want to cover all the bases. Siguro dun sa may part ng halimbawa rapist or sabihin natin mga murderer tapos dun sa anak nila, hindi talaga tatawid kasi lahat ng epekto nung ginawa nung magulang nila is negative. Okay. So, hindi talaga natin sila masisisi doon. Whereas doon naman sa may corrupt na mga politicians na magulang, tumatawid kasi yung kasalanan nila gawa ng nafo-flaunt nung mga anak nila. Pero actually, yung yun nga, may dito kasi yung sabi, ano yung dapat gawin ng mga bata para hindi na sila masisi. Ang nasa akin naman, actually nga, yung paggawa mong, yung hindi mo nga pag-flaunt, kahit naikinabang yung mga anak, yung hindi mo pag-flaunt, hindi ka na masisisi dun eh. Kasi actually, sino ba yung mga sikat na mga issue sa court? Expound mo nga yung sinabi mo na kasi sa rapist, sa murder is hindi negative lahat na nangyari. Tapos hindi talaga tumatawid. Negative yung nangyari lahat sa sa tawag dito, sa rapist or murderer. So yung kasalanan yung kasalanan ng magulang nila, parang hindi lahat ng effect nun negative sa mga bata. So halimbawa so maraming pera is not negative? Sabihin na nating negative sa mata ng tao, pero yung positive kasi doon, yung lifestyle mo maipapasa mo doon sa sa anak mo eh. So ang parang nagiging kasalanan na nakikita ng mga tao yung pag-flaunt nila nung yaman nila. Kaya doon nagsisimula yung bullying. Pero actually dapat sa totoo lang, kasi yung mga nakikita nating nagfo-flaunt ng yaman nila is actually may mga utak na din. So dapat responsibility nila na wag na i-flaunt yung yaman nila kasi tulad niyan, sino ba yung mga sikat na nauugnay sa corruption, sabihin na nating Saldico. Hindi, maliban po doon sabihin natin mga Estrada or Revilla. Yung mga anak nila na hindi naman nagfo-flaunt ng yaman nila, hindi naman binabash sa social media eh. Kasi hindi sila nagpapakita nung yaman nila. Whereas doon sa may kila Saldico or Elonte, parang constant na yung pag-update nila ng mga lavish lifestyle nila. Kaya na babash sila sa social media. Wait. Pero ang gusto mong idea dito is tungkol sa either mabash or wag mabash, right? Hindi, parang mali ba yung tao sa pag-call out doon sa lavish lifestyle ng mga anak nila. So ay parang ang purpose nila siguro doon makita ng mga anak na may mali doon sa siguro okay, let's do a Socratic method there, 'di ba? Mag-start tayo sa how about pag-flaunt ng lavish lifestyle lang hindi public servant. Is that okay? Ay, pakiulit po.
pagpa-flaunt ng lavish lifestyle ng isang private individual because his or her dad ay billionaire, is that okay? Kung billionaire, feeling ko wala namang problema. Why not? Bakit may issue tayo ngayon na okay, ito mga to, so klaruhin ko lang so okay lang na mag-display ng lavish lifestyle as long as billionaire ka at di ka public servant, right? Yes. Okay lang 'yon. So hindi hindi pag-display ng lavish lifestyle yung issue, right? Kaya ka Kasi mababash. ang problema kasi yung magulang nila ay public servant. Merong code of moral ang public servant, which is Correct. dapat modest living kayo. Nakalagay yun dun sa Correct. So may it's not, sinusunod. gusto ko lang linawin, it's not because of the lavish lifestyle kaya sila nababash, kundi dahil doon sa ethical code, right? Yes, more on that, Okay. on that. Okay, so kailangan i-separate yung pag-display ng lavish lifestyle kasi some of them do that to attract people as well, right? You cannot remove that in the equation. They use that as well to attract people. That's fine. Pero ngayon, tanggalin mo natin sa equation na, okay, they should be bashed because of the display of lavish lifestyle. Okay? No, that's not the reason. The reason is they are displaying their lavish lifestyle and they shouldn't because their dad or their parents are public official. Yun yung issue, right? Yes. Okay, so, sige, tuloy. Doon para klaro lang, tuloy. Gusto ko lang sana na makita malaman kung ano yung magiging mali dun sa ginagawa ng mga tao na pambabash doon sa mga anak na nagfo-flaunt ng lavish lifestyle ng mga magulang nila na politician. Kasi yun nga po, gusto ko lang ma-cover yung lahat ng bases ba. Kasi maganda na po yung paliwanag natin sa iba eh. Kasi Parang ang nangyayari kasi is nagkakaroon ng mental accounting ang mga tao eh. So, ganito yung nangyayari, no? They assume na kilala ng pera kung saan sila galing. Parang alam ng pera kung saan sila galing. Hindi yun ganon. For example, ganito. What if ganito yung mangyari? Bigyan ko yun ng let's do a thought experiment. Let's do a thought experiment. May dalawa akong funds, right? Ang una kong fund is for my corruption, right? Ngayon, yung isang fund ko is for my investment like stock market, blah, 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 right? Ngayon, what if kinukuha ko yung pera sa investment ko sa stocks para ibigay sa anak ko? Sinasabi mo ba sa akin na, okay, yan malinis yan kasi hindi mo kinuha dun sa pera ng corrupt. Tama ba? Ganun ba? But that's mental accounting, right? Sabagay. Kasi they're assuming na alam nung pera kung saan siya galing. So, kung gagawin natin is, okay, how about sa business galing yung pera? Like, for example, ganito, corrupt, di ba? Corrupt. Meron siyang pera. Hindi naman magsisimula yan kung walang pampuhunan, di ba? May pampuhunan. Doon na kinukuha yung pera niya sa kabilang side. Pero dito sa kabilang side, yung corruption niya is dito yung ginagamit siguro sa politics, pang-control ng mga tao, blah, blah, blah. Okay, pero hindi niya dito kinukuha kasi malay mo, meron tayong morally upright, corrupt na politician. Kasi hindi kaya ng konsensya niya na ipakain sa anak niya yung galing sa nakaw. Okay, ang ginawa niya, okay, hindi ko papakain galing sa nakaw yung anak ko. So, ihiwalay ko yung business namin at saka yung corruption ko. So, lahat ng pera dito sa corruption ko, nakahiwalay yan, hindi pwede maghalo. So, ngayon, ang question is, justified na ba sila? Siguro doon na papasok yung parang kasi ang hinahanap ng tao parang konkretong paliwanag eh. Parang doon na papasok yung ought to be na paliwanag eh. Para siguro masatisfy yung mga basher. Well, ang point ko lang doon is that's actually a cognitive bias yung mental accounting, no? Parang yung ginagawa natin, ito para sa Meralco, ito para sa tubig, o hindi, wag mong galawin niya kasi para sa tubig yan. Hindi naman alam ng pera kung saan siya galing, di ba? So, pwede mo naman gamitin yung sa Meralco para pambayad sa tubig, right? So, ang point ko lang doon is
they're still not justified kasi kung doon mo man kinukuha yung pera sa mukhang malinis, pinag-separate mo lang siya sa ano ba to, mental. Mental mo lang siya pinag-separate, di ba? Pero there are actually mixed. Hindi alam nung pera kung saan siya galing. Di ba? Yun yung problema doon. So that's mental accounting. Pero ang gusto ko lang i-point out doon is nagkakaroon ng problema kasi pagka ginawa ko siya, pag finrame ko siya na, okay, parang ito, business, may business siyang ganito, hindi niya kinukuha dun yung pera sa corruption, dito niya kinukuha yung dun sa business nilang legit. Biglang nagbago yung paningin ng mga tao, biglang, okay, justified na siya. No! No! Wait, stop! So, gusto ko lang linawin din nyo kasi that's mental accounting. Sige, tuloy. Actually po, satisfied na po ako dun sa ano lang po talaga. Support naman po ako dun sa viewpoint nyo po. Baka lang may mga maguluhan. Maguluhan. Salamat po kasi block na po ako dun sa sa kabila eh. Sino kay Gabe? Oo, natawag ko na boy 97%. Huwag kasing ganun, pre. Bye-bye. Salamat po, salamat. Next si ate, si L. What's up, El? Hello. What's up, El? Narinig mo ako? Yeah. Sorry. Kasi palpak yung microphone ko. Hindi, I wanted to say, I agree dun sa part where we shouldn't be bullying the children kasi yung culpability talaga nila, ang hirap patunayan. Yeah. I mean, there's really no way of proving it. Yeah. And I get it, nakakainis siyang tignan if you're going to go with the logic na, putek, pera ng bayan yan, pinangpapanis mo. That's an emotional argument kasi. Right, diba? And the mob effect truly does, ang hirap i-pacify pag na yung mob effect talaga ng mga tao. Yeah. And it's so hard to try to explain. You can call people out without bullying them. Yeah. You can have a dialogue or discussion. Mahirap lang yung i-convey sa social media. Mas lalo na pag ang daling sabihin ang gusto mong sabihin behind the keyboard eh. Correct. Type mo lang, post, bala ka na. I don't care if you feel bad. Diba? Yeah, parang meron na ako yung dopamine shot ngayon. Diba? Yung parang, I'm miserable, so gawin din kitang miserable kasi tignan mo yung buhay mo compared sa akin. Kami binaha, ikaw nagpa-party, yung what the F, yung gano'n. Pero paano ba yan? The chain reaction of the mob effect, as negative and wrong as it is, has now caused this call for lifestyle check and looking into it. Now, whether they mean it or not, ibang ibang usapin na yan. Nagkaroon pa rin siya ng cause, ng effect because of the mob effect. Yeah. So parang, ayokong pumanig doon sa alam ko kasing mali. But then now, there's that consequence of, okay, titignan ng meron na ninyo. Sisilsilin bigla because the mob is not falling silent. Ayaw nilang tumigil. Yeah. And actually, that's actually my position as well. Kaya nga, never ko sinabi na you cannot bully. Right. Kasi even kahit tanong mo sa mga tao, sabi ko, you think you're a bully? I'm also a bully. Of a bully. Lahat naman tayo may capability yung mag-bully eh. Diba? It just takes the right trigger talaga. Kasi, sa akin kasi, merong usefulness yung mga nambubuli. Yeah. Okay? May usefulness sila. But the problem here kasi is, we shouldn't bully like to the point na driving them to kill themselves. Oh yeah, of course. Okay? Or mental imbalance to the point na they don't want to go out, they don't feel safe. Yeah. Ako, I have no problem with that muna. Kasi sige. part of the process eh. That's just part of the process ng self torture. Realization na parang you have to be called out, you have to be pressured na parang mag-create ng doubt sa sarili mo, may irritation, and then you actually recalculate everything na parang, what did I do wrong? Right? Ang hirap lang kasing tansyahin ng threshold ng tao. Why Correct. it gets so scary for me is, Yes. minsan yung akala mong kaya mong i-take personally, yung katabi mo hindi kaya eh. Correct. Oo. Yeah, Yun yung I nakakataka agree. doon for me. I agree. Kaya nga sabi ko, we have to be careful. So ngayon,
kailangan din ng mga tao na katulad ni Pinoy Extreme kahit mali siya. Hindi, tama naman siya. Agree naman ako sa kanya. Hindi, agree naman ako sa kanya eh. So, kailangan ng mga tao na katulad ni Pinoy Extreme na to call this out. Kaya din ako nag-stand up to actually help him na, teka, yung mga nambubuli, teka lang, isipin nyo muna mabuti, tama ba yung ginagawa nyo? Kumbaga, para sa akin the way I see it, ang gusto ko lang mangyari dito is, if you still want to continue bullying those people, yung children, then go ahead. Pero ang gusto ko lang is, I want you to be accountable by giving you the burden of knowledge. Yung binigay ko sa inyong logical argument na you cannot do that. Yung awareness, right? So at least, if you actually continue bullying those people, you know what you're doing, right? Exactly. Yun yan. Yun lang yung gusto mo. Yun lang yung gusto ko. Yun lang yung gusto ko. Kapag if you continue to bully those people, at least I gave you the argument at aware ka na ngayon na this is the argument. So ngayon, magkakaroon ng irritation na rin sa kanila. Teka lang. Binubuli ko na parang may sa conscious. Kasi alam nila yung intellectual, sa intellect side nila, they know it's wrong. Right. So ngayon, magkakaroon ngayon ng conflict yung action nila as impulse nila, yung galit nila dahil taxpayers money yan eh. Yeah. And then yung logical thinking nila. So, kailangan ngayon nilang i-rebalance yung dalawang yon. Bahala na kayo. Basta sinasabi ko lang, so pag ginawa nyo pa rin yan, at least alam nyo na. Kumbaga sa Christianity yung ganito eh. Okay, I'm going to preach it to you. Okay? I'm going to preach Christianity to you, and then, at least I know na kapag ka dininay mo yung gospel, alam kong dinidinay mo yung tunay na gospel. Right. Yeah, that's another way of putting it. Yeah. Yeah, kasi ayoko nung mali kasi hindi dinay mong gospel eh. So ito yung tunay na gospel. Pag ni-reject mo yan, okay. Go ahead, buyer. Yeah, I mean kahit yung 10 Commandments nakabalandra, di ba? And if it's up to you if you're going to stray away from that or not. Correct. Pero depende sa belief mo. Oh, yeah. Pero alam mo, kumbaga nakaano sa consciousness mo yung 10 Commandments, right? Yeah. You violate it, you know you're violating it. True. You're aware. Yun din lang ginagawa natin to actually call out those people na binubuli yung mga taong yun. Binibigyan lang natin sila ng nuanced view of things na para, okay, wag masyadong mapusok. Oo. Hindi tama. Tama lang naman na may lumabas din ng balance kasi other people are like, anong tigilan daw natin yung mga anak nila? Hello, ganyan. You're encouraging other people to bully. Finu-fuel mo yung fire. Yeah. Pero explain mo din yung pwedeng maging consequences nun. And if you go as far as saying, wala akong pake kahit mag-unalive siya. That's a then problem. Then at least, you know na naging demonyo ka katulad ng demonyong ina-argue mo. You chose. You chose to be the monster. You're saying na you're trying to fight. Right? You become as evil as the evil that you hate. So, wala ka sa panig ng good. Even then. Kasi, kaya nga tayo may justice system. There are processes and protocols. Now, one could argue in a different segment that the justice system itself is flawed. And okay, yes. But, if the law were in our hands, chaos tayo ngayon. Wala tayong ganito. Magulong mundo. Lalo. Kaya nga lagi sinasabi kasi kapag ka nagdidibang ako, may nagsasabi na hero daw ako. Sabi ko, I'm not a hero. I'm just necessary. The dialogue needs to exist kasi. The dialogue needs to exist. Exactly. It needs to be, whether you agree or not. It needs to be said. It needs to be said. And kailangan marinig ng tao yon, and then they actually evaluate it, and maybe I can change their minds. So magkakaroon sila ng nuanced view. If that is possible, then good. Yeah. If not, then let's watch the mob. Hindi kasi we live too much in the cancel culture that you have to be saying the same thing to be accepted. And that cannot always be the case. Kasi to have balance, there needs to be the good, the bad, the white, the black. The other dialogue needs to exist kahit hindi mo siya gustong marinig. Yeah. You have to hear it. You have to be able to sit down and hear it. Kunyari, yung example ko, yung last na eleksyon, super hate mo sina BBM or the Unity, whatever. But you can't sit down and listen to what they're saying. And then yung kabila, naging sarado na rin na, basta Lenny, hindi, wala.
You have Tama. to be able to sit down and hear the contradictory dun sa paniniwala mo. Or else, I have to question your judgment. Yeah, kasi kailangan mo ng, kumbaga, sino ba naman ng tao na ayaw makuha lahat ng information na kaya niyang makuha Yes. to actually decide, right? Or else, it's just a bias na. Hindi, kulto na lang yun. Di ba? Yeah, yung sarado ko na yung tenga mo, ayokong marinig, tama kami, you live in a bubble, and I hope, hindi kayo matisod and maging mali at magmukhang tanga because you weren't willing to listen to the other side to form or better your opinion. Correct. Kasi you're allowed to change eh. You're allowed to change. Hindi, tsaka, yun nga yung point eh. Kasi, kaya, actually, alam din ng mga PR ng ano eh, pati yung mga strategies ng mga politicians eh. Kapag sinabi daw ng mga, parang mga 1 year before the election, parang nasolidify na yung decision ng mga tao kung sino iboboto nila eh. Yeah. Kaya yes. they're trying to exploit that moment eh. Na magsisiraan sila sa first 2 years, blah, 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 and then i-solidify na nila doon sa last year or ilang months before the election. Kasi in that way, you cannot change their minds na. Yeah. 'Di ba? That's one of the problems ng utak ng tao. So wala tayong magagawa. Ay, ganun I mean, talaga. even pagdating sa part ng consumerism, di ba? Pag decided kayo sa isang brand, ang hirap ilipat ng utak ng tao. Actually, ganun ang habit ko. Pag pupunta ako ng mall, minsan lang pumunta ng mall, pero alam ko na yung bibiling ko. You cannot same. change my mind. Yeah, same. Same talaga. Isa lang gamot, isang brand, isang ganito, isang ganito. Ang hirap palitan. So the dialogue needs to exist nonetheless. Yun lang naman. Gusto ko lang i-amplify yung sinasabi mo din. Thank you. Thank you. Yeah. Ed. Thank you also. Bye! Salamat. Susako, ito residential mathematician natin to si Susako Crono eh. Rinig ba ako? Hello? Rinig ka. Pero parang nasa CR ka na ba yun? Inaano mo ba? Nag-echo kasi maingay sa labas eh. Ano, kino-compute mo yung square meters? Bawat tiles. Yeah. Ay, gusto ko nga pala sabihin yung mga nagko-comment dyan, tandaan nyo, 2 pa lang kilala ko nakikita dito, si Caius Minion, si Perfect Dipe. Wala pa dito yung si No Nonsense, si Paco, si JTU, tsaka yung iba pang mga huwag kayong malilikot dyan sabi ko sa inyo. So yun nga, yung patungkol sa normalized bullying anak ng politician, kasi tandaan natin may mga anak din kasi na willing silang i-oppose yung kanilang magulang as to the point na kaya nilang i-violate yung Filipino tradition natin na do not defy the parents, ganyan. Pero dahil nga hindi nila masikmura yung ginagawa ng magulang, so they're trying to oppose it. Willing silang pumunta sa extremes na they're trying to cut ties with them. Yeah. So, baka yung iba nga hindi rin nag-a-accept ng pera dahil they know na this is from corruption, and then sometimes they don't actually accept anything from their parents and then just live a separate life. Yes. Tsaka may mga anak din kasi na powerless to resist din, na if they try to oppose, they're just depriving kung ano man yung nila. Di ba, yung pagka kumontra ka dito, kumontra ka sa magulang nila, wala kang tuition, wala kang kanto, wala kang ganyan. So out of fear na rin, so they're powerless to resist. Wala rin silang magawa. So yun lang. So tama sila, mali talaga si Pinoy Extreme, no? Hindi ko na panood pero Hindi, tama si Pinoy Extreme. Kampi tayo kay Pinoy Extreme dito. So yun lang So yun lang. Huwag natin i-normalize yung bullying kasi may mga anak din talaga, they're trying their best na they want to stop it. Mathematician pa yan, Mathematician na may feelings yan, Salamat. Ayan. Huwag kayong malilikot dyan sa mga comment section na wala pa si No Nonsense dyan. Tulog pa siguro. Pag pa si No Nonsense, bayari kayo dyan. Tulog pa siguro. The emotional mathematician. Sige na. Bye-bye. Sige, bye. Ano ba to? Yeah. Ako na. So mukhang sana press 1 yung galing sa kabilang side na thinking, and then sino dito yung na-change ko yung mind? Press 1. Kung hindi naman, press 2. Okay lang kung ano man yung nyo. Press 2 kung hindi na bago yung isip nyo. Press 1 yung mga nabago yung isip. I just want to know.
Okay, that's good enough for me. Tamo, basta may taga-China na na-change ako ng mind, mahirap gawin yan. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Ay, may taga-China akong ano. Ayan, may taga-China ako na bago yung isip. Diyan pa lang. Reward na yan sa akin. Bye-bye.